Welcome to my channel, Glecious TV. Guys, ang dami pong insekto sa gabi, and para matanggal yung mga insektong yan, yan po kasi sumisira sa halaman natin. So, kinakain yan yung mga bunga natin para masira yung mga balat ng ating bunga. So, ang technique ay ito, kukuha kayo ng mga wares na pwede nyo lagyan ng mantika. At yung mantikang yon na ilalagay sa surface ay siyang kakapitan ng mga insekto. Ayan. So, ang dami nating nahuli ngayon na insekto. Yan, nakakapit na siya. Wala siyang kawala. So, ganun lang po ang gagawin nyo pag gabi para hindi tirahin yung ating mga halaman at maubos din naman sila sa ganyan technique. Ayan. So, guys, yung ganyan pong technique ay organic. Kasi, hindi tayo gumamit ng chemical spray para sa insekto. Instead, gumamit tayo ng wares with oil sa surface. So, nagdikitan sila, ang dami oh. So, yun lang po ang may i-share ko. So, ang gagawin nyo lang po ay itatapat nyo lang po sa may ilaw yung wire. At hahayaan nyo na lang po siya na makatrap. So guys, ito po ang nakita kong problem sa kamatis. So kinagat po siya ng insekto. Ayan, so dalawang kagat ng insekto. So kaya po ako ay nag-trap ng mga insect. So after ko naman mag-trap ng mga insect at medyo naubos na yung insect na ano, so okay naman ang naging bunga ng mga sumunod. Ayan o, makikinis na. So nalimit natin yung production ng mga insekto na kumakagat sa ating mga halaman na prutas. Yan o, so may mga bunga. Ayan ang mga bunga po, medyo asaglat. Ayan, so nakita naman natin effective ang ating paglelesin ng mga insect at mukhang hindi naman natatamaan ng mga insekto yung mga sunod. Hindi dikit-dikit yung mga bunga niya, hiwa-hiwalay. So ayan o, may insekto na naman o. Siguro ari yung tumira. Nawala, nalaglag. May kagat po ng uod. Ayan o, may tae pa. Tae ng uod. Naglagapak siya dito eh. Kasi yan, nung nakita kong nagkaroon ito ng tama. So kukuhanin natin para makita nyo mabuti. Ito ang kauna-unahan niyang bunga. So nung nakita kong may tama na siya ng insekto, kaya nag-trap po ako. Yan o, isa, dalawa, nagkaroon na, tatlo na pala. Nung nakita ko may tama na siya ng insekto, nag-decide na ako na mag-trap. So hindi ko nga lang siya trinap dito kasi ang ilaw ay naandun. So mahirap pag dito ko nilagay ang ilaw. At baka mas lalong nagdaisa ng mga insekto. So dun ako nag-trap na may wire na may kasamang oil sa ibabaw para
malesen ang insect na kumakagat sa ating mga kamatis. And medyo effective nga kasi wala namang tama na yung iba, yung mga yon. Wala namang masyado na makikinis na yung balat. At konti-konti na yung natatrap ko na insekto. So meaning medyo pumupunta doon yung insekto at natatrap siya sa may ilaw. At yung buko ay mukhang hindi tutuloy kasi naninilaw. Pero yung naandito ay mukhang tutuloy naman. Kasi ang ganda ng pagka-green niya. At saka nalaki. Yan. So, pinutol ko rin yung mga ayan, yung mga akala ko ay damo na hindi ko maintindihan kung anong tawag. So, pinutol ko siya kasi masyado na malago. Ito yun. And I discover na ito pala ang tinatawag na red amaranth. At itong red amaranth ay yan. Yung mga talbos, dahon ang ginagamit sa pagluluto. So, mali pala na itinapon ko siya. Dapat pala kinuha ko yung mga talbos. Yan, yung mga talbos na yan. At yun ang niluto. Kasi ito pala ay isa sa tinatawag na superfood. Amaranth. Kasamahan niya ang moringa o yung malunggay. Mas marami daw ang protina nito. So, parehas sila ng malunggay na superfood. So, ito pala ay pwede kong paramihin at kuhanin ang mga talbos para iluto. Kasi ito pala ay superfood. At ito ay edible. So, kaya siya ay pararamihin natin. At ito nga ay kaya hindi ko maintindihan kung nakakain dahil nung una, hindi ko naman siya tinanim. Basta na lang siya sumulpot. Yung pala, sadyang yun yung quality ng plants niya. Kahit hindi mo itanim, siya ay kusang sumusulpot. Kusa siyang nabubuhay. Dahil wala naman seed dito eh. Nagtaka ako bakit umano siya. So, swerte kasi nagkaroon tayo ng red amaranth kahit hindi tayo nagtanim nito. So, ito daw ay nagkakaroon ng maraming seed at yung seed na yun ay ating itatanim para mas marami tayong makuha na pang-gisa. So, ang dami naman ng ito, ang daming buko. Napakaraming buko na ating bell pepper. So, gagamitin natin to sa panggisa. Partner na siya ng red amaranth. Yan. So, pwede natin siyang ready for gisado sa mga susunod na araw. Ayan, no. Ang dami na. Sabi, salamat po. And may nakita pa ako dito na red amaranth sa banda rito na kusa na naman tumubo. Nasaan na ba yun? May napansin ako dito. Ay, nabunot ko yata. Ay, ito pala. Ayan po, oh. So, babago pa lang siya si Bull. Kusa na naman siya tumubo. And I decide na hindi ko na siya bubunutin. Kasi yung pala naman ay superfood. Ayan, ang ganda pa ng kulay. So, para siyang ornament. Ang akin luya. So, nagsibula na. Nag-sprout na po ang akin luya. Ayan, oh. So, yung mga hindi kayang i-slice na luya ay pinapa-sprout ko po dito sa labas.
Ayan, so may sprout na siya. Bago ko siya i-direct sa soil na mas magandang soil kapag may sprout na siya. Ayan, so galing po siya ng pagluluto ko sa kitchen at napakaliit. Hindi ko po siya kayang i-slice, kaya pinaano ko na lang siya sprout. So transfer natin siya sa isang araw. So ito, katulad nito, oh. Ayan, kung makikita nyo, may sprout siya. So buhay. Yan po ay yung ini-slice lang na balat, kasi hindi naman natin pakikinabangan yung balat ng luya. Ang hirap iluto siya. So para mapakinabangan yung part na may mga ganito na pwedeng sibulan, ay dinadala ko dito sa labas para ipa-sprout. Saka ko siya ilulubog sa lupa kapag naka-sprout na siya na maganda at nagkaugat siya. Yan, oh. Buhay, diba? Halos lahat yan dito ko lang pina-sprout, oh. Yan, oh. Yan, katulad yan, may ugat na po siya, so pwede na siya i-transfer. Ayan, oh, may ugat na nasa loob. Ayun, ayun. So tsaka mahaba-haba na yung kanyang leaves, so pwede ko na siyang i-transfer. So wala tayong natapon, hindi na sayang, kasi yung pinakalaman niya nagamit sa pagluluto, tapos itong pinakabalat ay napakinabangan natin sa binhi. Ayan, kung pangara nga lang po sa ano, sa hindi balat, may mga possibilities na ganito, nabubulok siya, hindi natutuloy. So swerte kapag natuloy. Ito'y balat lang eh, so hindi siya natuloy o nabulok. Pero ito natuloy, so swerte, kasi may mga chances na sila ay nabubuhay. Katulad nito, hindi rin, nabulok rin siya, natunaw. Pero tingnan nyo naman yung iba, diba? Kahit sobrang liliit, oh. Imagine nyo kung gaano kaliit yan, oh. Pero nabuhay pa rin siya. Ayan, oh. Kita nyo yung green? Sprout yun. Diba? Ayan, ito. May ugat na nga rin lang siya. So ganun lang naman po. O, kita nyo to, oh. Kasi hindi naman natin kasi mapakinabangan yung ibang part ng luya na hindi natin mapasama sa slice. Ang katulad nito, ang hirap-hirap namang slice. Ang pangit ng ano, ng pinakano niya, busol. So ginamit ko na lang siya na i-sprout panbinhi. O, yan yung laki-laki na. So pwede ko na siyang ilubog sa lupa ng diretso. May ugat na nga, oh. So transfer ko po ito. Magpe-prepare lang ako ng magandang lupa. Ayan ko muna dyan siya, kasi yan na may mabubuhay pa rin. Ayan, takoban lang natin ng konting lupa. At sa isang araw ko ayusin, kasi may gagawin pa po tayo. Ayan, dire-diretso naman siya. O, diba? May pakinabang sa balat ng luya, oh. Diba? May binhi. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button